muscular. Lakas ng hatak, no? Chillax, chillax. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta panalo. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Iniikot kahit malayo, basta matibay pandayo. Kung maghahanap ng mura, dapat iyong malabo. Kaya tumagal kahit na mura, kaya dapat pandayo. Di masasayang oras, pagod kahit abutin ng malayo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, hindi lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, hindi lang basta panalo. Yun, no? Ano, kamusta ang ano, right? Pare, lupit, malupit to. Malapit, no? Oo, kamukha na na ADB. Tanga, performance ADB na. So hello mga ka-chillax, introducing the NXT Storm X. So bagyong-bagyo ang dating nito, no? So sa formahan pa lang, obvious na ito ay ADV inspired. So punta na agad tayo sa kanyang mga specs. Ito ay mayroong motor na 4,000 watts at may peak power na 8,000 watts. Dahil dyan, meron siyang speed na umaabot ng 105 to 110 kph. Sa range naman, ito ay umaabot ng 150 to 200 kilometers. Wow, layo nun ha. Then, ang controller naman nito ay Bottle EM100. Ang baterya naman niya ay 72 volts by 95 amperes. JK BMS and active balancer. So, talagang napakaganda ng baterya. Then, ang kanyang pagdating naman sa kanyang gulong, front tires ay 110 by 80 R14. Sa likod naman ay 130 by 70 R13. So katulad na ADB, no, yung kanyang step board ay pang adventure bike talaga. So pwede kang mag-relax. Ito may step nut yung para sa angkas. So ang kanyang rear suspension naman ay spring shocks with air damping. If I'm not mistaken, adjustable yan. So katulad ng ADB, tingnan mo naman kanyang ano, no, rear signal light. So yung kanyang fenders dyan. So meron na ring tire hugger, nakikita ko dyan, no? So and ang kanyang gulong, katulad ng sinabi ko, ito ay naka-running flat tire. So kahit mabutas, mapuncture, pwede mo pang iuwi para magpa-vulcanize o para mapalitan ng gulong. So dahil lumakas yung ulan sa labas, pumasok kami sa loob. So meron din silang unit sa loob. So ito naman yung ibang kulay ng Storm X natin. So by default, naka camel back seat na siya. So iba, 'di ba? Regular lang yung upuan, pero ito formado na pati ang kanyang upuan. So yan yung itsura sa kanyang side. Katulad sinabi ko kanina, yung stepboard nito katulad din ng ADB para dahil adventure bike, yan para makapag relax ka. So merong letter M, no, sa side, sa pinaka cover sa sidings. So punta naman tayo sa handlebar. So ito ay naka naked handlebar. And kita nyo naman, no, yung kanyang LCD screen na katulad na rin ng isang tablet. Kung saan ito, maganda rin dito pala, no, ito ay naka touch screen na rin. And may camera, front camera. Tingnan nyo naman yan, no, 'di ba? Napaka high tech na. So pwede kayo kumuha ng picture at pwede siya ma-record doon. Then pwede nyo i-review. Para kung sakaling meron kayong may nangyari, meron tayong ebidensya. So not bad, talagang
nakaka-elib sa mga features nitong Storm X natin. So madagdag ko pala, no, so ito ay walang memory card, kung if I'm not mistaken. So ito ay meron parang stock memory, para internal memory ang ginagamit dyan. So kahit pa paano, iwas hassle, 'di ba? So dito naman yung buksanan ng charging port, ayan. So naka type 2 na yan, parang sa electric car. Ganyan kalupit. At saka dyan din yung opening ng, if I'm not mistaken, yung para sa compartment. So for 3 to 4 hours fully charged na. And tingnan nyo naman yung side mirror, no? Ang ganda. Talagang sporty look. Usual, dyan yung mga ilaw, horn. Meron din pala tong passing light. Ito ay merong 4 speed modes. Yung 4 yung pinaka-turbo niya. Pero syempre, kung lagi kayo naka-high speed, syempre i-ikli yung range. Dahil syempre, kailangan niya yung lakas ng power and torque. So, ito rin pala ay merong reverse. Keyless na, no? Keyless with alarm. May compartment din dito. Charging port. May USB port. May charging port din. Sa USB port. Mamamatay after 25 seconds para from the motorcycle, lumabas ka, may ilaw siya, may delay. Mamaya, pa nagpatay. Oo, okay. Ang galing! Ang galing! Nice. Kita ba? Oo. Meron siyang butong na tumatakbo. Pag nag-flashing light ka, may kita mo ilaw. Sa taas. Pag nagpaino ka sa likod, kita mo yung okay, no? So animated yung logo niya. Meron tong speaker. Oh, built-in speaker. May built-in camera. Nakita mo yung camera nito? Asan? Camera. Ayan, oh. Yan, nagre-record na yan. Automatic nagre-record yan. Tapos, kung gusto mo playback, punta ka sa playback. Makikita mo yung file. Kung anong file gusto mo. Ayan na. Pero siyempre, pwede may App Store, pwede sa App Store download. So, quick recap na tayo. So, una kong napansin dito, nung dinrive ko dito lang sa paikot-ikot na to, ay napakalapit na niya sa feeling ng pagdadrive ng isang motorcycle na gasolina. So, para siyang ADV at para din siyang nakasakay ka sa Bergman. Ang pinakamaganda dito, hindi siya ganong kabigat compared sa totoong motor na di gasolina. And syempre, wala yung usok, wala yung init ng makina at yung ingay ng isang di gasolinang motor. Ika nga, nakakarburador yun, di ba? So ito, full EV. At ang maganda dito, ito pa yung mga features nito. Ito ay merong cruise control, regenerative charging, meron siyang screen mirroring for iPhone and Android, and mga monitor. May motor temperature, may controller temperature, di ba? Meron din siyang built-in camera, meron siyang battery temperature, meron siyang voltmeter, and naka-running flat tires katulad na sinabi ko kanina. So dun pa lang sa mga features niya, panalong-panalo na. And ito pa pala, according to paper, meron din tong CBS, Combined Brake System. Meron din itong TCS, Traction Control System. Meron din itong HHC, Hill Hold Control, so anti-roll. At meron din itong HDC, Hill Descent Control. So doon pa lang sa mga features na yon, napakaganda na para sa ganitong unit. Di mo akalain, no, maglalabas pala ng NXT for the first time. Sa dami ko na rin na vlog ay talagang ako natuwa dito sa NXT Storm X na to. So magkano nga ba itong ating Storm X? So SRP nito ay 156,643. Pero ito ay naka-introductory price na 134,793. So sana nagustuhan niyo ating mounting content. So sana mapairam sa atin itong Storm X para ma-review natin ang mas in-depth at mas seryoso. So till here, this is Well Esquila
ride safe, and God bless. So ito nga pala no, yung mga events na nangyari sa Ride PH.